magbabago. Dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong. Napaunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago. Oh, ladies and gentlemen, yung nakita nyo yung yung inuna ko na sa pag-edit ba, yung bandang unahan, napansin nyo yung last year yun, yung palarong pambansa sa lugar ni Bongbong Marcos sa Lawag. Yun ho yung ginawa. Ngayon naman palarong pangbansa ay ginanap sa Mindanao, sa may Agusan. Doon ho ang palarong pangbansa. Mamaya, pakita ko yung video niya. O shout out muna sa ating mga subscriber dyan. Sa ang lugar diha sa Pilipinas, sa San Carlos, Pilar, Bohol. Tibuok Pilipinas, tibuok kalibutan. Mga OFW nga parehana kagaya ko na nagtatrabaho po sa ibang bansa na ang mga remittance natin, yan yung mga ninakaw sa potragis na Marcos na yan. Na nakakabuisit talaga sa mga OFW na sobrang tiis sa ibang bansa, pero ang ating mga remittance pagdating ho sa Pilipinas, wala ang pakinabang sa kagaya ho sa ating mga OFW. Okay, umpisahan natin yung sinabi ko. Bakit? Ito si Bongbong Marcos, naglabas lang ho ito ng video na binabati niya itong mga athlete ng mga kabataan sa Mindanao. Ba't ayaw talaga niyang pumunta ng Mindanao? Hanggang ngayon pa ba, Bongbong Marcos, may phobia ka pa ba sa Mindanao talaga? Panoorin natin yung video niya. Ayong gabi kaninyong tanan. Sa mga batang atletang kalahok ng 2026 palarong pambansa, malugod ko kayong binabati. Alam ko sa pagsali sa palarong ito, bitbit ninyo ang pangalan ng inyong paaralan at rehiyon. Ngunit bukod pa riyan, dala ninyo rin ang pangarap at inspirasyon ng inyong kapambatang atleta. Kaya para sa inyo at sa ibang batang atleta, patuloy ang pamahalaan sa pagsuporta sa inyong pagsasanay sa larangan ng palakasan. Masaya akong ibalita sa inyo sa kauna-unahang pagkakataon, maglalaan ang Philippine Sports Commission ng mga incentive para sa mga medalista sa regular sports at sa para games bilang pagkikilala sa inyong husay. Alam ko na gagawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya, ngunit huwag ninyong kalimutan mag-enjoy na rin. Marami kayong matututunan sa palarong ito na madadala ninyo kahit saan man kayo magpunta. Dito ninyo matututunan ang disiplina, tiyaga, respeto at malasakit sa kapwa. Lagi ninyong isipin na kami ay susuporta sa inyo kasama ng inyong mga magulang, mahal sa buhay, guro at mga coach. Dalangin ko ang inyong tagumpay sa paligsahang ito. Daghang salamat. Mabuhay ang ating mga atleta. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Sabi ko nga, bakit hindi ka pupunta ng Mindanao? Noong nag-opening sa lugar mo no last year, doon ka. Proud na proud ka din. Ngayon, may palubag loob si Bongbong Marcos, no? Although okay yun. Yung sinabi niya na magbibigay ng mga insentibo itong Philippine Sports Commission o PSC sa mga athlete na mga naglalaro ngayon dyan sa Mindanao, dyan sa may Agusan. So balikan natin bakit hanggang ngayon hindi pa rin ba talaga siya pwede pupunta sa Mindanao? Na napaka-importante ho. Presensya ba, Bongbong Marcos, ikaw presidente? Iba yung encouragement mo na gagawin mo lang sa video. Iba yung gagawin mo dyan sa mismo personal, sa Espanyol pa, personalmente ka makita sa mga tao doon, nag-abiba ka sa mga bata. Yan ba sinabi mo na disiplina? Yung anak mo ba, dinisiplina mo talaga ng husto? Itong kagaya nitong panganay mong si Sandro Marcos na Puriagaba, kasama sa maleta. Napaka-konsentidor mong amahan. Tapos yung sinabi mo doon sa mga mga athlete,
may disiplina ho yun, wag ka mag-alala. Yung mga athlete na yun. Kaya nga sila nandyan sa palarong pambansa. Dahil may mga disiplina ho yun. Hindi ho yan kagaya sa mga anak mo, pinalaki mo rin na kawatan kagaya mo. Pambihira namang buhay talaga. O akala mo ang lakas-lakas mag-encourage na ayon, ganito kahit saan kayo magpunta, dala-dala ninyo yung mga burat mo. Patawad ha, sa salitang ganun. Kasi nga nakakabuisit sa mga ganitong klaseng kunyari presidente ka. Ako di ko nagalit na hindi ka pumunta doon. Ang tanong ko lang ho, ba't hindi mo kaya talagang pupunta ng Mindanao? Anong mayroon talaga sa Mindanao? Nangarap ka na itong vice presidente i-impeach para yung magkaroon kayo ng kandidato, makuha ninyo ang gusto ninyo ang mga tao sa Visayas at Mindanao para manalo ang inyong kandidato. Hanggang ngayon wala pa nga kayong kandidato kung sino talaga eh. Ayan nga, pinipilit niya to si Leni Robredo. Iba ho yun si Leni Robredo ha. May political party ho yan. Liberal ho yan. Samantalang yung partido mo ang dapat maghanap ka kung sino dyan. Tapos ngayon ang Mindanao iniiwasan mo hanggang ngayon. Nung midterm election, saan kayo bukya na bukya? Visayas at Mindanao, di ba? Sinabi nga niyan mismo. Netong yung campaign manager mo, itong si Tiangco na isa ring uplok, isang gago din na hindi na sila pinapapunta itong mga alyansa mo sa Mindanao sapagkat kayo ay hindi talaga papansinin doon sa mga tao. Mayroon kayong mga kandidatong lokal doon hanggang ngayon. Etong Agusan, ang alam ko dyan, mga congressman ho dyan pumirma sa impeachment Bakit hindi mo kayang ipakita yung pagkatao mo doon sa Mindanao talaga? Yung parte dyan sa Agusan? Takot na takot ka ba dyan sa may lugar ng mga Duterte? Bakit si VP Sara pumunta ho to ng North noong nakaraang buwan lang? Inimbita dyan sa may inimbita dyan sa mga Ifugao. Pero ikaw, sigurado naman may invitation ka dyan kasi palarong pangbansa yan Hindi naman ho yan. Ang proud ba sa lugar na, lalo ganyan mga okasyon na nag-i-encourage ka, personal ka magpakita doon, ang proud yan ha. Na sa lugar mismo, halimbawa yung Agusan, na ay pinuntahan talaga kami ng presidente dito. Ang sipag talaga ng presidente. So, ang masasabi ko lang talaga sa'yo, tamad ka talaga. Mayroon siyang pinuntahan, iba yata yung na aksidente na mga Air Force ba yon noong nakaraang araw? Isang linggo na yata. Ngayon lang na pinuntahan itong weekend na to. Bypass niya ang itong palarong pangbansa. Bakit kaya? Anong mayroon sa Visayas at Mindanao na pinipili mo lang talaga? Akala ko ba okay kang pagka-presidente? So, ibig sabihin ngayon, guilty ka. Yun ang nasabi ko sa iyo, ha? Guilty ka talaga dito sa nangyayari ngayon. Kasi yung pinakulong mo kasi, yung pinakidnap mo, ayon, nasa Dahig, taga Mindanao ho kasi yan. At ito pang isa ngayon na gusto mong hulihin na si Senador Bato de la Rosa, taga Mindanao ho yan. Subukan mo umapak ng Mindanao para makita mo talaga yung gaano ka init doon. Init ba sa pagtanggap? Lalo sa mga parte sa mga diyan sa may mga kamusliman area, hindi ka talaga tanggap ho diyan. Noon pa yan, galit na galit sa iyo yung mga kamusliman ho diyan, na mga kapatid nating mga Muslim, galit ho sa iyo diyan, yung mga leader ho diyan. Talagang hindi sila nagsalita na sila ng on air na. Ito, kahit paano encourage mo dyan sa mga bata na na nagpakita ka lang sa video message mo, baliwala ka pa din Maniwala ka ba na yung mga bata na yun na nakita yung mukha mo na nag-i-encourage sa kanila kahit saan sila magpunta? Sabihin siguro sa mga bata, ang kapal naman ang mukha nito, nag-i-encourage sa atin, samantala dapat siya
kami mag-encourage sa'yo. Baliktad ang sitwasyon ngayon, Bongbong. Kawalang hiya naman, kapal talaga ng mukha nitong... Ako pag dumaan talaga to sa mga balita, talaga yun naman, kita ko sa TV to si Bongbong Marcos. Talaga yung, parang, yung dugo ko kumukulo talaga, tingin ko sa mukha talaga nitong mama na to. Sabihin ko talaga itong mama kasi, walang, hindi ka naman pwede talagang irespeto tong klaseng tao na to. So, bukas pala, happy Sunday sa lahat pala. Bukas, ano kaya mangyayari sa sa Senado bukas? Mabanggit ko lang ho ito dito ha. Kung ano ba talaga ang mangyayari sa bukas na magkaroon ba ho talaga ng ng pagpalit ng liderato na naman kasi atat na atat itong si Lacson na ito ipilit nila si Gatchalian na isa ring hindi abogado. Ba't niyo ipilit yung hindi abogado? Ang trabaho ngayon sa Senado ngayon na may impeachment na dumating na talakayin na diyan sa may Senado. Trabaho talaga ng Senate President na abogado. Huwag kayong magsuksok diyan ng mga senador na hindi abogado. Baka mamaya magkawindang-windang, magkalitsi-litsi, magkaramukat na naman yung Senado. Tama na yan si Alan Peter Cayetano. Kasi ipilit niyo si Gatchalian, nako, lalo kayong mga ngamuti ho dyan. Imbis na gusto niyo ma-impeach si VP Sara, mamaya si Gatchalian ang hahawak. Absuelto yan. May tiwala ba talaga kayo kay Gatchalian? Ako wala ko tiwala ito sa kay Gatchalian Hindi ko lang nitong lahing Chekwa na to Lahing Chekwa ho yan. O balikan natin si Bongbong Marcos. Yung mga insentibo mo na pinangako mo, magkano yon sa bawat makatanggap ng mga medalya? Yung sabi, wala ka naman sinabi, wala ka naman binanggit Kauna-unahang pagkakataon na sinabi mo na magkaroon ng mga insentibo na bibigyan ho ng mga insentibo nga itong mga athlete dyan sa Agusan. Tuparin mo yan. Sabagay, pera naman din namin yan Gobyerno ka, nagpaano ka yan? Baka yung pera na pamigay mo doon, mukha mo na ang ipalit. Kasi nung namigay ka ng bigas, nandoon yung mukha mo sa sako ng bigas. Kaplastik ba mo? Animala ka. Tapos, yung bagong Pilipinas. Ano kung nakakabago sa Pilipinas? Naluma ba ang Pilipinas? Ang bago ngayon sa Pilipinas na nakikita ko, yung pamumuno mo, wala. Durog ang Pilipinas sa bagong Pilipinas mo. Gumawa ka pa ng mga ganyang bagong Pilipinas na slogan mo. Wala. Anong baguhin sa Pilipinas? Na binaboy mo ng husto. Putragis lang ito si Marcos talaga Pag ako yung athlete na mga bata doon sa Agusan, talagang may gagawin ako sa kanyang, hindi ko talaga papansinin to. Tapunan ko pa to ng ihi, animala ka. Ba't pumunta ka dito sa Mindanao? Kaya tama lang din ka pupunta ng Mindanao kasi mapapahiya ka lang talaga doon. Animal mo talaga ka.